Authentic voices, meaningful conversation. Together, we share stories that inspire and lessons that last. Because real lives bring real lessons. This is Pilgrim Talks. Magandang hapon po sa lahat. Ayan, so ngayong oras po na ito, meron po tayong inimbita na special na guest. Tayo po ay mabibigyan ng tunay na kwento mula sa kanyang buhay sapagkat itong kapatid po natin na ito ay blessing po siya sa karamihan. Hindi lang siya blessing sa family, even sa simbahan ay naging blessing po ang kanyang buhay. Kaya sa hapon po na ito ay tatanungin po natin siya at sana makapulot po tayo ng aral. Ito po ay may asawa na, yun nga lang medyo nagkalayo muna sila ng kaunti pero I think malapit na muli silang magsama. Ayan, so tawagin po natin at welcome po natin ang ating guest, Kuya at Brother Dexter. Good afternoon, Kuya. Good afternoon. Ayan, kamusta po, Kuya? Okay lang, sa awa ng Diyos. Buti na lang, pinaunlakan mo yung aming imbitasyon. Oo naman. Gwapo na ta. Mamayat iti ayos iti buok kada pormaan. Siyempre, kailangan para presentable tayo. Makita sa Pilgrim Talks. Alam ko yan, Dexter, para yung purpose po na ito, para makapagbigay ng encouragement sa ibang tao na nakikinig. At the same time, yun nga, sa simbahan po natin, ginawa po natin itong ministry po na ito para sa ganun ay marami pa pong ma-encourage sa buhay ng bawat isa sa atin, bawat individual, at the same time, yung simbahan para maitataas pa rin ang kaluwalhatian ng Diyos. So, bago po kita tatanungin sa mga nakahanda na question ko dito, marami kasi ito mga 33. Oo. Baka pwedeng Kuya Dex, magbigay ka konti ng kahit pa paanong background or kwento ng buhay mo bago ka ginagamit na ng Diyos ngayon. Sino si Kuya Dexter dati? Ano yung ginagawa ni Kuya Dexter dati? Gaano siya katino? Ngayon nakikita namin maayos na, pero back then, pwede ba Kuya Dexter na magbigay ka konti ng storya ng buhay mo bago ka nakakilala sa Diyos? Bago ko nakakilala sa Panginoong Diyos, kami ay isang Katoliko sa Bigan, ako'y taga Bigan, sa Barwandaya, Bigan. At napakasawa ko dito sa Narbacan, yung asawa ko ngayon. Kaya noong nagtatrabaho sa JTC, yun, nakakilala kami. Nag-abroad ng 2 years, umuwi, nag-abroad ulit, tapos umuwi. Yun, nag-business kasi alam mo naman, pag hindi naman lahat ng nag-abroad nagiging successful o marami ng pera. Kaya nag-business konti, yun. Sa biyaya ng Diyos, nakakilala kami sa ating Panginoon, sa auntie ng asawa ko doon sa Orense. Yun, nakakilala kami sa Panginoon. Unti-unti, hindi naman minsanan may process sa pagbabago sa ating buhay, pero yun, unti-unti nakakilala kami. And then dumating sila Brother Jundel sa Pilgrim, doon nakakilala kami ulit sa pinakilala nila ang Panginoon through yung pinakilala nila para maligtas. Yun, hindi namin alam noon kasi more encouragement, pero yun, nung nalaman namin yung kaligtasan, yun, talagang nagkuha kami na bago yung pananaw namin. At yun, mas nagpursigi kami na yun, yung sinasabi namin sa sarili namin na noon ayaw mo mag-church, pero yun, unti-unti gumagalaw na pala yung Panginoon sa aming buhay. Yun, pamilya namin, lang asawa ko, palagi na akong inayaya noon, pero ako nag-insist, pero di ko alam, dadalo rin pala sa church. Yun, hanggang dumalo sa church, tuloy-tuloy ganyan, ang nakakilala sa Panginoon. At one time, yun, sa mayroong okasyon sa ating church noon, di ba, sa Family Sunday, yun,
meron naman tayong kunting binigay ng Diyos na sa pagluluto, yun. Kaya yun, yung nagsimula, niyaya ko ng sa ating kapatid na pumasok sa kanilang, makijoin sa kanilang tribe, yun. Kaya yun. Unti-unti, meron naman tayong kunting kaalaman yun. Hanggang doon na nagsimula yung conviction namin na masaya at saka kilala mo ang Diyos sa puso mo at masaya rin. Ayun, nagpa-baptize na kami yun sa Amen. October 5, 2022. Hanggang ngayon, nagpapatuloy pa rin sa biyaya ng Panginoon. Yun ang kunting story. Amen. Thank you, Kuya Dex. Bago po natin puntahan yung ministry na hinahawakan mo sa church, nabanggit mo kanina na, kasi syempre pamilyado ka na eh. May asawa ka na isa. Syempre isa lang. At si Ate Jenaline po ay nasa Canada. Yes. Ilang taon na po siya sa Canada? 2 years mahigit na. 2 years mahigit na. Kamusta po yung long distance relationship? Masaya na hindi naman bago sa amin. Paano naging masaya? Magkahiwalay naman kayo. Pero masaya kasi nakikita ko pa rin siya kahit malayo siya. Nakikita ko siya kasi masaya yun. Pero yung sabi kong hindi kasi hindi mo siya makapiling. Yun kasi hindi naman bago yung pag-separate namin. Kasi nung nagliligawan pa kami, separate na talaga kami na. Parang interesado ako sa ligawan eh. Pero wag muna, baka tatagalan tayo. Nagligawan ganun. Mas matibay ngayon kasi may pundasyon. Noon, kilala namin ng Diyos pero hindi yung talagang totoong kilala na sa puso. Pero ngayon matibay kasi may Diyos kami. Alam namin na siya yung nagpoprotekta sa amin sa mga yung temptation sa buhay. Kaya yun masaya kasi may Panginoon kami kahit malayo. Ayun, ganda no sa mga makapapanood po na ito na interview. Pwede pa rin maging masaya kahit long distance relationship basta ang pundasyon ay ang Diyos. Tama. Kasi kahit malayo pala, ako hindi ako experience kasi wala pa naman akong asawa. Since mula sa tinig ng tao na subok na magkalayo, ay pwede pa rin maging masaya kahit magkalayo ang asawa dahil ang pundasyon ay Diyos. Tama. Amen? So, maganda po yun. Pero ngayon, Kuya, naka-adjust naman na. Tama, naka-adjust na. Sa biyaya ng Diyos, naka-adjust na rin. At saka, balang araw, makakasama ko na rin yung asawa ko. Amen, pero panalangin lang talaga, kailangan lang talagang ilapit sa Panginoon, yung palaging dadasal, pray, kasi ang Panginoon lang talaga yung nagbibigay ng solusyon o answer sa ating mga hinaing sa buhay, di ba? Kaya yun na, patuloy lang talaga lalo na ngayon. Mayroon tayong ministry kaya sige lang, patuloy lang. Push lang. Patuloy. Hanggang dumating yung araw na pinakahihintay naming mag-asawa na magsasama na kami. Yun. Kahit doon, tuloy pa rin sa biyaya ng Panginoon. Amen. So, hindi hadlang yung distance. I mean, saan man tayo dalhin ng Diyos, since si Kuya Dexter ay andito pa naman sa Pilipinas, kaya ang sabi niya, habang andito pa, sige lang sa gawain ng Diyos. Pero kung darating man yung araw na siya po ay dadalhin na sa ibang lugar, hindi porket andun na sila sa ibang lugar ay hindi na magpapatuloy. Patuloy pa rin ang gawain ng Diyos. Napunta po tayo sa ministry, Kuya Dexter. Since kayo po yung may hawak sa gawain natin ng Diyos sa church. Meron po kaming food pantry ministry. For the information of everyone, ito po ay ginagawa po namin every Sunday. Pagkatapos po ng service ng umaga, ay lahat po sa simbahan ay doon na po kami lahat kumakain. Ayan, so ginagawa po namin yan every Sunday sa biyaya po ng Diyos. At yung kasama po natin ngayon, si Brother Dexter, siya po yung may hawak, siya po yung nagsusupervise sa ministry po na ito. Together, syempre, sa mga tamang gagawa din sa simbahan, maraming katuwang, maraming nagluluto, madaling araw pa lang, ay nasa simbahan na, alas 4:30, si Nanay Jane, Friday,
Saturday pa lang, nagchichenda na. So ano yun, collaboration ng bawat isa. So since si Kuya Dexter ay yung supervision, siya yung tumitingin kung ano yung maluluto. Now, paano po nagsimula, Kuya Dexter, na na-involve or naging part ka sa ministry ng food pantry? Oh. Yung ministry ng food pantry noong simula, yung nga sinabi ko nung una na mayroong Family Sunday yun. Tsaka, siyempre, nagluto. Siyempre, alam mo na sa ating mga kapatid, sabi nila, ganito, maraming mga tanong ay mga solusyon o kaya mga suggestion sa bawat isa. Sinasabi nila na noon, meron ng food pantry noon pero na-stop. Pero yun, sabi nila, ibalik natin. Yun yung nagsimula na napagmimitingan ng mga kalalakihan na balik ng food pantry kasi maganda, sabi ni Pastor. Kaya yun, nagsimula siya nung November 2022. Pero yung date, di ko na maalala. Pero nagsimula siya noon. Nung una, masaya talaga. Hanggang ngayon, masaya. Pero marami ring struggle. Marami rin yung talagang mahirap din minsan kasi alam mo na ministry yun, talagang gagawin mo yun kasi kahit bumabagyo, umuulan. One time, merong naalala nung bumabagyo talaga yung baha dun sa church natin na hanggang dun sa kusina, baha, wala kaming paglutuan. Wala kaming paglutuan na pagpatungan yung paglutuan talaga, yung wala pa tayong kitchen, alam mo yun. Di namin alam kung paano magluto, kung may kasama ka bang pupunta kasi bumabagyo nga. Pero sa biyaya ng Panginoon, marami naman kasi, yun nga, pag ang Panginoon ay gumalaw, ministry niya yun ministry na sa pa yun. Gumawa pa rin tayo ng paraan para makapagluto, makapag-serve sa mga tao, sa mga bisita. Kasi ministry yun, kailangan natin gawin yun ng buong puso. Hindi yung putyo-putyo lang na gusto mo, hindi. Yun talagang parang nandun ka sa trabaho na merong, meron ka talagang hinahawakan, yung bang, ano ba yung tawag ko doon? Talagang pupunta ka doon kasi kung hindi kayo pupunta doon, hindi magagawa yung bagay na yon. Hindi kaya sa food pantry kung walang magluluto, edi walang kakain. Tama. Alangan naman na yung bagyo lang ng dahilan, hindi magiging hadlang yung baha, yung bagyo, kung ano man para hindi kami makapagluto, makapag-serve sa mga tao. Kaya yun, masaya hanggang ngayon sa biyaya ng Panginoon, binigyan tayo ng kitchen. Binigyan tayo ng Panginoon ng magandang kitchen. Yun, mas maganda at saka kahit bumabagyo na, kahit malakas na bagyo kasi may kitchen na tayo. Komportable na. Yun yung maganda. At saka marami naman talagang yung sinasabi ng iba na yung mga negative, pero hindi natin pinapansin yun kasi ang goal natin talaga mag-serve sa Panginoon. Ayan natin yung mga iba at saka nakakapag-serve tayo ng maayos. Marami namang nablebes sa ating ministry. Kasi hindi ko naman magagawa yun ng sarili ko. Kahit sabihin mo na ako nagluluto o marunong akong magluto, kung wala yung mga kasama ko, wala pa rin maluluto kasi ang food pantry collaboration yan. Hindi lang sa isang taong nagre-relay, lahat yan gumagalaw. Yung sabi ko, collaboration, parang team yan sa food pantry. Kaya yun, sa biyaya ng Panginoon, nagpapatuloy hanggang ngayon. Sana sa susunod, mas marami pang mag-involve para mas maganda yung outcome ng food pantry. Amen. So, way back November 2022, nung kayo po yung humawak na ng ministry na ito. So, back then, wala pa tayong kitchen. Nabanggit ni Kuya Dexter na yung sa church pa dati, bahain kasi yun. Bahain. At ang hirap magluto kasi lahat ng kahoy lababasa. Lahat. Oo. So, maganda siguro kung mayroon tayong picture nun, no? May mga makita po natin kung paano tayo nagsimula. Pero kahit ganun pa dati, maganda. Yung excitement ng mga tao na pupuntang magluluto,
involvement, marami pa. Pero ngayon, binigyan na tayo ng Diyos ng konkreto at maganda na kitchen. Kaaya-ayang tignan sa loob, napaka-organized. Kaya kung paano tayo naging mainit dati, na wala pang kitchen, dapat mas mainit na ngayon. Mainit tayo kasi ngayon. mas maganda na. May gamit tayo. May gamit tayo na. ng gamit. Yun ang talagang blessing ng Panginoon na sa puso mo, kasi ang ginagawa mo na sa puso mo. Yun. Talaga ang Panginoon ang gumagalaw, magdadagdag yan o kaya magbibigay yan ng paraan para hindi ka mahirapan, di ba? Kasi alam ng Panginoon, natutuo ka dun eh. Kaya kung sabi yung mga iba, kung sabi mo, bakit hanggang dito hindi pa rin ganito, hindi pa rin lumalago o hindi pa rin nagpo-progreso yung ganito. Eh, malay natin baka yung ginagawa nila hindi sa puso nila hindi maayos, kaya yon. Sabi ko naman kung minsan nag-iisip ako dapat sana mas marami pang may dadagdag o kaya marami pang may improve yung kitchen natin o kaya yung ministry natin sa food pantry para makapag-serve tayo ng mas maganda, mas maayos at kaaya-aya sa mas presentable. Kaya kapag punta mo kang sa Canada, syempre, at magte-train ka dito lang ka mag-handle. Kaya pag punta mong Canada, yung mga pinaplano mong gamit, padala mo na lang. Tama. Hindi malayo yun. Hindi malayo kasi nasa puso ko talaga yung pagluluto. Yung passion nyo na po talaga. May background po ba kayo sa pagluluto, Kuya Dex? Oo. Meron akong background sa pagluluto kasi yung family namin talagang nagluluto na yung father ko. Sumasama ako noon na magluto sa mga barangay doon hanggang sa nag-abroad yun. Nung nag-abroad ako na-enhance na yung hindi ako nag-aral ng culinary o ano yan. Experience lang talaga. Na-enhance yun nung nag-abroad ako kasi pinagluto ako kahit hindi ako marunong pa. Marunong na akong magluto pero yung menu nila, yung recipe nila, hindi ako marunong. Pero yun, hanggang sasabi ko, kaya ko to. Kaya yun, na-enhance. Hanggang ngayon, na-enhance kasi meron na tayong mga social media, di ba? Marami na tayong nakikita, pwede nating tularan. Yan ang power ng social media ngayon. Amen. So, may tanong ako, Edex. Meron ka bang karanasan na hindi mo makakalimutan? Gamitin natin yung kasi hindi naman maiiwasan na not all the time ay positibo yung impact ng ating mga ginagawa sa mga tao. I mean, we're not doing this para sa mga tao, pero directly sa Diyos. Pero hindi natin naiiwasan minsan kahit anong gawin natin, ay meron pa rin at meron na negatibo yung impression ng iba. Meron. Now, since nasa ministry tayo ng pagluluto, meron ka bang karanasan na hindi mo nakakalimutan until now? Nung sinerve mo yung pagkain, on the positive side, na-amaze silang sarap nito. But on the other side, parang maalat gano'n. Pa yung lasa. Para bigyan mo nga kami ng konting konting experience mo sa mga bagay na yun. At saka paano mo i-handle yun? Kasi compliment sa iyo yun eh. I mean, kung sinabi na yung niluto mo ay masarap, compliment sa iyo yun. Masarap pakinggan. Pero kung nagluto ka ng maaga, prepare mo lahat, tapos sasabihin na tao, hindi naman masarap. Parang iba din yung pandinig mo doon. Paano mo i-handle yung mga bagay na yun? Sinabi mo yun, kahit naman tayo Kristiyano, nasasaktan din tayo. Pero yun ang ginagawa ko, yung challenge sa akin yun eh. Yung sa negative part. Yung sa negative. Yung sa negative part, marami hindi ko na maalala kung ilan. Marami na talaga yung mga comment na ganito, hindi masarap ganito. Pero ang nilalagay ko sa aking puso o sa aking isip, challenge yun sa akin. Kaya pag sinabi nila yung itong recipe na to ay ganito, inahanas ko talaga, hindi ko kinukontra sila. Ginagawa kong blessing yun sa kanila. Yung negative thoughts nila o yung negative reaction nila sa pagkain, ginagawa kong blessing. Kasi ma-enhance ko yung luto ko. Hindi ko naman siya ma-enhance kung wala silang negative thoughts. Tama. Kaya yun, minsan kahit masakit o siyempre tao lang tayo, nasasaktan, di ba? Pero okay lang yun kasi part ng pag-improve ng ministry natin, yung food natin. Saka minsan marami din yung experience ko siyempre sa food pantry, maraming kalalakihan, young people. Meron hindi ko maalala yung isang tatay na
Alam mo naman, pag tatay naglulukuhan, nag-joke. Di ko alam na meron pala siyang bad mood na pumasok sa food pantry. Yung bang meron siyang naidala na sama ng loob sa bahay nila na dinala nila sa church, dinala sa food pantry. Di ko naman alam. Ayun, siyempre meron tayong luhan o kaya siyempre magkakapatid tayo. Parang na-joke po siya, pero ginawa niyang seryoso. Seryoso. Muntik niya akong, yung hindi ko na, basta muntik niya na akong kuhain kasi, yun, sabi ko, nagkalma ako, pero nung kinausap ko sabi niya mayroong problema pa rin. Pero nag-sorry naman ako, sorry, okay na. May problema, yun pala yung minsan no, na hindi natin alam. Lesson din sa atin yun, yung over-joking, na mayroon pala tayong kapatid o kamag-anak o ano man na may dinadamdam. Sa ating sinasabi ng ating pastor na yun. Kaya lahat yung mga lesson na yun, hanggang ngayon, dinadala natin para mas maganda, mas maayos yung pagsiserve natin sa mga tao at sa pagsiserve natin sa Panginoon. Amen, maganda. Maganda na response yun. So, sabi nga kanina na hindi man natin maiiwasan, meron at meron. Pero nakadepende din yan sa respond natin. Tama. Kahit negatibo yung impression, pero pwede pa rin maging positibo yung yung reaction or respond natin. Maganda. Now, pagdating naman sa kasi lately kasi yung mga yung mga luto ngayon, yung mga syempre as a team, sabihin na natin na in general sa food pantry ministry, kasi lately naririnig ko na ang daming mga positive impression sa niluluto. For example, nung nakaraan sa Gideon International, so ilan lang naman yung putahe doon, pero nasarapan sila. Sa mga nakaraang mga occasion natin, ang sarap, sabi niya. Siyempre, compliment sa inyo yun. Tama yun. Sa atin yun na nagluto. Pero paano mo yun, paano mo din yun, ano yung respond mo naman doon? Hindi ba meron ba sa time na parang lalaki na yung ulo mo? Kasi ang sarap pakinggan yung masarap talaga, masarap talaga. Ang kuha ko doon, response ko doon o kaya reaction ko doon sa mga magagandang feedback sa akin. Kung sa literal o kaya sa gawin nating sabihin natin na totoong buhay, maganda talaga yun. Maganda. Siyempre, alangan naman sabihin sa'yo, ganda ng damit mo, ganda ng kamo, alangan man makuha ka sa kanila, di ba? Maganda yun, pero hindi natin dinadala yun para lalaki yung ulo natin kasi in due time magkakamali din tayo eh. Hindi naman lahat ng araw magiging perfect yung luto. Araw-araw masarap yung luto. Meron pa rin yung magluluto ka na maalat, hindi mo maintindihan yung lasa kahit ginawa mo yung kahit yung ingredients mo kompleto naman. Bakit ganito yung lasa? Merong ganong araw kaya yung sinasabi mong Buddy Jundel na yung ano ang reaction ko doon sa mga gandang komento, para sa akin yun, normal yun. Para sa akin hindi na bago yung mga yun na komento, pero hindi ko naman sinasabi na ako'y nagmamataas o kaya ang sinasabi ko na lang ay salamat sa Panginoon kasi binibigyan tayo ng talento para magamit at saka nakakapagpasaya tayo ng tao kahit sa kaunting bagay o kahit sa pagluluto man lang napapasaya natin sila. Pero sabi ko salamat Lord sa blessing o kaya sa talentong pinahiram mo sa akin. Kaya palagi akong nagpe-pray na sana malusog na kapangatawan at saka wisdom pa rin kasi kahit naman sinasabi natin na malakas tayo o kaya ay matalino tayo o kaya minsan magkakamali din tayo, minsan magiging weak din ang katawan natin. Kaya kailangan talaga ng panalangin sa Panginoon at saka yung wisdom at saka counsel sa mga lalo ng ating pastor. Kailangan talaga yon at saka yung team sa atin tayo, collaboration. Kaya
maganda yung food pantry na ministry kasi na hindi lang nakakapag-serve sa mga tao o sa mga bisita. Nakakatulong din tayo sa mga kapatid na gustong matuto sa pagluluto. Hindi lang naman sa pagluluto, pag-aayos, ganyan, pagbabudget. Kagaya ni Sister Mary Jane na blessing sa church kasi kahit babae siya, ginagawa niya yung ganung bagay para lang sa Panginoon. Kaya hamon ko sa mga lalaki o sa mga kailangan din natin gumalaw-galaw minsan. Hindi natin okay naman yung si Mary Jane, pero mas maganda lalaki pa rin. Kasi sabi ng ating pastor na balang araw, hindi ko naman minabadali yung proseso, pero balang araw lilisan ako sa church kung ipaghihintulot ng Panginoon, para meron din hahalili o kaya sasalo yung ministry na hinahawakan natin. Hindi ko nang pinagmamatas yung aking sarili na kapag wala ako, hindi yung ganun. Yung mga bagay na kailangan natin gawin kasi yung food pantry, hindi naman lang pagluluto ang usapin dun eh. Maraming bagay, maraming faktor na kailangan mo i-considera yung ministry na yun. Hindi lang kahit marunong kang magluto, pero minsan absent ka, minsan wala ka, minsan ganyan ka, minsan ganito ka. Kailangan consistent, kailangan may puso ka talaga sa ministry na hinahawakan. Ang ganda yun, no? Hindi porket food pantry ministry ay luto lang. So, marami pong doon, maraming dapat i-consider. Tama. Lalo na yung disiplina sa sarili. Kasi kung titignan natin sa ministry ng food pantry, hindi lang naman talaga pagluluto yung ginagawa doon. Linis din, di ba? And then the initiative din, andun din. So, maganda at meron tayong programa sa simbahan na ganyan. At yung dapat na respond natin kapag may mga positive tawag ko kanina? Action o So still, buti na lang sa simbahan natin ay tinuturuan po tayo that all the glory belongs to God pa rin. Maganda, pakinggan natin, pero yung credit hindi natin ibubulsa, kundi ibabalik pa rin sa Diyos. I have only one final question, Kuya Dexter. Ayan. So, actually, hindi na to question eh. Ano na lang, more on encouragement sa mga taong nakikinig at saka i-general po natin. Kasi ang ministry marami naman yan eh. I mean, ministry sa tao yan eh. Gagawin natin for the sake sa mga kaluluwa para maipalapit sa Diyos. Pero sa lahat ng gumagawa sa Diyos, at kung sa mga nakikinig man na iba ay kung meron naman po silang ministry ng food pantry, ano po ang inyong maipapayo sa kanila o ano po yung mga words of wisdom to encourage them to still continue doing the ministry? Sa mga kapatid natin na gustong magkaroon ng food pantry o kaya nasa food pantry na o kaya sa mga gustong matuto, ito lang yung masasabi ko na kailangan natin isipin o kaya gawin ang mga bagay nito sa Panginoon. Hindi sa sarili natin, hindi sa pamilya natin, kundi sa Panginoon. Yun ang number one sa Panginoon. Kasi pag sa Panginoon ka nakatutok o yung bagay na ginagawa mo nasa Diyos, nasa Panginoon yung sentro, hindi ka magsasawa dyan. Hindi ka manglulupaypay. Kasi may Panginoon ka eh. Siya yung pinagsisilbihan mo, hindi tao. Kung tao talaga yung pinagsisilbihan mo yan, maglulupaypay ka yan, madidiscourage ka. Pero yung discourage, nandyan na yan. Hindi natin mawawala yan. Hindi mawawala yan. Nandyan na yan. Kaya nga may Panginoon tayo para may magpapatibay sa atin. At saka kung may ministry ka o kaya talento na binigay ng Diyos sa'yo, kailangan mong ipagamit yan. Kasi yung talentong hindi ginagamit, useless yun. Diba? Kaya kailangan alamin natin yung ating mga talento, alamin natin yung gift na binigay sa atin ng Panginoon para magamit sa kanyang ministry, sa kanyang gawain. Kasi lahat naman tayo, alam ko, may talento tayong lahat eh. Hindi naman ilan-ilan lang yung may talento, lahat binigyan ng Panginoon ng Diyos ng talento sa bawat isa sa atin. So mga kapatid, kailangan lang natin gamitin yung ating talento at saka kailangan natin gawin to ng buong puso
At ang sentro natin ay ang Panginoong Diyos. So, yun lang, patuloy lang tayo sa Panginoon. Kahit may problema, hindi natin maiwasan yan, pero patuloy lang. Ang Diyos lang bahala sa mga problema na dinadala natin, basta isuko natin lahat sa Kanya. Yun, ang masasabi ko lang, patuloy, at saka yung mga ministry natin, gawin natin ng maayos, at saka may takot tayo sa Panginoon. Yun lang mga kapatid. Amen. Thank you so much, Kuya Dexter. Salamat po sa encouragement na magpatuloy sa gawain. At the end of the day, ang sabi po ng Biblia, that our labor is not in vain in the Lord. Amen. So, as long as ito ay ginawa at ginagawa natin sa Diyos, ang Diyos ay hindi natutulog. Lahat ng ating ginawa sa Kanya, balang araw, susuklian din ng Diyos. At alam naman po natin na kapag ang Diyos ang nanukli, ay mas marami. Sobra-sobra. Beyond sa ating expectation. Tama yun. Amen. So, salamat po once again. Salamat po sa ating ministry ng Pilgrim Talk. Salamat po sa initiation ng ating pastor na talagang kailangan din na mapakinggan yung boses ng iba't iba sa atin. Malay natin no, na makapagbibigay pala ito ng encouragement na magpatuloy. Baka may mga makakakinig na nanghihina, kahit pa paano ay mapalakas po natin. Amen? So, salamat po. Thank you so much, Kuya. Thank you so much. Okay, so as we close, because real lives bring real lessons, this is Pilgrim Talks.